Ang mga congressman ay nakikipag-coordinate sa mga district engineer para sa mga proyekto sa kanilang distrito at si Engineer Calalo ay isang araw nag-text kung pwede niya kaming puntahan. Ang meeting namin ay nagsimula at halos kaagad niyang sinabi na may gustong ipadala sa akin ang mga kontraktor. Pero ang paliwanag naman niya ay ito'y para tumulong sa aking mga programa katulad ng mga scholarships na binibigay ko sa mga estudyante. At syempre sinabi din niya na yung ibang mga projects ng mga contractor ay substandard at baka pwede naming i-meet yung mga contractors at magpapadala nga po sila sa mga meetings na yon ng suporta. Bago pa ang mga meetings na yon, may dala na po siyang isang supot na may laman pong 3.1 million at saka isang resibo ng tatlong mga proyekto sa halaga ng 104 million pesos. Ito po ay 3% ng proyekto na yon at ito po ay galing lang sa isang kontraktor. Ang sabi po niya ay sa mga susunod na mga araw pwede namin iset yung mga meetings sa ibang mga contractors na nakausap na niya na sa kabuuan po mahigit 3.6 billion ang mga projects ng aking distrito ngayong 2025 at makakakuha po kami daw siguro ng mga 5 hanggang 10% sa mga projects na ito. Sabi ko po sa sarili ko na napaka inappropriate ng sitwasyon na yon, kaya tinawagan ko po ang PNP at syempre alam na po natin ang resulta nito. Ang insidente na ito ay sana maging isang ehemplo na dapat wala ng korupsyon sa DPWH. Hindi po si engineer ang dahilan na maraming korupsyon sa aming distrito. Ito po ay nauna pa sa kanya. At ang isusulong ko po ay mga reforma sa DPWH procurement at implementation at sana din sa susunod na budget ay ibaba natin ang mga cost ng mga DPWH projects dahil nakita ko po na talagang may SOP na nakasama sa costings ng DPWH. Pero kung pipilitin po natin na ibaba ang costs ng mga DPWH projects, sana mababawasan na rin po ang korupsyon sa DPWH.